Hello po sa ating mga kababayan. Samahan niyo po muli ako sa bidyong ito, mula sa simula hanggang sa huli. Ito po ang tanong, matured na sa edad at mahina sa English, ay dahilan na po ba ito para hindi mag-aral sa universidad o sa TAFE dito sa Australia? Mga kababayan, ito ay hindi po mga dahilan upang mahadlangan ang ating mga pangarap o na mag-aral sa kolehiyo o sa universidad. Ito po ay magbibigay sa atin ng challenge na kung paano tayo lalo magpursige na mag-aral. Ang isa sa magandang imahin sa mga Pilipino sa abroad ay magaling magsalita ng English kaysa sa ibang mga lahi na English is a second language. Dito sa Australia, mahalaga na masabi mo ang nais mong sabihin kahit hindi perfect English. At may mga pagkakataon pa na wrong grammar. Maraming mga pagkakataon na ang kausap mo na magaling sa English ang siya nagko-correct sa pagsasalita mo ng English upang kayo magkaintindihan. At dito ay nadidevelop ang pagsasalita mo ng English kapag lagi mong kausap ang mga non-Filipino o laging English yung ginagamit niyong salita. Kaya katulad ko po, example mga kasama, sa alam naman po natin at hindi na lingid sa ating kaalaman na sa trabaho English ang gamit. Sa paglabas mo sa sa labas ng bahay, English din ang salita ron. Kung saan man pupunta, English din. Libang kung halimbawa may kausap kang Pilipino, doon lamang ay pag makita ang mga kababayan natin, doon nagsasalita ng Tagalog at maging sa bahay. So, mas malaki ang chance na ma-develop ka magsalita ng English kasi common language po dito yon. Okay po. So, tulad po ng tinalakay natin sa unang video, yung part 1, yung tips kung paano mag-aral sa universidad na nasa kalagayan ng permanent residence or citizen. Nabanggit ko po ron na English is a requirements. Yung pong nabanggit ko pa nga po ron na kapag ang kukunin mong kurso ay nursing, ay mataas yung IELTS requirements. So, paano natin madidevelop o may improve ang pagsasalita at pagsusulat ng English o tinatawag nilang communication literacy? Ito po yung mga example ng communication literacy. Yung professional communication, yung writing formal emails, creating a business presentation or video call. Ito ay karaniwan na ginagawa sa ating mga trabaho. Kung halimbawa ay sa industry o tinatawag din po ito sa industrial English na ginagamit po ito sa trabaho. So interpersonal communications, ito yung pangkaraniwan na ginagawa. Ito yung casual, yung active listening, empathy, body language. Pagkatapos yung digital literacy, ito yung ginagamit sa social media, minsan may mga pagkakataon, ito ginagamit yung mga pagko-comments. At verbal and non-verbal skills, yung public speaking. Ang critical analysis po, ito yung evaluating, understanding, and responding sa mga more on critical thinking po, sa mga problems. So kalimitan ginagamit po ito yung mga scientists o mga engineers. Meron pong tinatawag na 5 languages. Ano-ano po yun? So, una yung sinatawag na scientific language. Yung scientific language, ito po ang ginagamit na lingwahe sa paggagawa ng mga tinatawag na laboratory report, scientific report, essay, thesis, o research report. At yung emotive, emotional language, ito po yung mga salita na ginagamit para mabangkit mo yung emosyon mo sa iyong mga kausap. Okay po, yung industrial or technical language, ito po yung ginagamit ng termino ng mga technical persons. Halimbawa, mga engineer, na nasa mga medical persons, yun po. So, bawat field ay may kanya-kanya mga technical language po. Kung halimbawa, mekaniko ka, so iba ang termino mo. Sa electrical o technician, iba rin po yun. So, kanya-kanyang expertise po yan. Common language, ito yung general o yung pangkaraniwan nating lingwahe na ginagamit. Yung perfect English, ito yung formal, yung standard English po. So, ito ginagamit yung sa mga business case report, yung perfect o correct grammar. So, ito yung ginagamit sa mga university. So, ganito po mga kasama. Yung paggawa ng mga thesis or essay, pwede po pagsamahin yung scientific language at saka yung technical language, lalo na kung ang dokumentong ginagawa mo ay related sa technical. At syempre, yung perfect English, correct yung grammar mo.
So para hindi ka mabawasan ng points, so kailangan perfect yung grammar. Pero mga kasama, mga kababayan, marami na ngayong ginagamit na mga teknolohiya tayo na nakakatulong para rito. Kung halimbawa, tulad ng meron tayong Google, search lang natin sa Google, o kaya meron tayong AI. So yan ay madali nating i-check. O halimbawa yung Microsoft, merong reviewer, o i-review lang siya para ma-correct kung tama yung grammar mo o mali yung grammar mo, at kailangan na meron kang software na magre-review o mag-edit. Okay po, mga kababayan. So, ito po yung summary ng kaibahan ng mga 5 languages. Yung scientific kailangan yung accuracy, yung fact po nito. So, yung precise, yung terminology na ginagamit mo, yung emotive o emotional, yung persuasion or feeling. And then, yung connotative load niya. So, yan. Yung industrial, yung action, yung efficiency, yung informal, ika nga. So, may mga language po ang mga technical person na sila lang nagkakaintindihan. Pagkatapos po yung common language, o ito yung casual or neutral. So, shared ang understanding po ng bawat magkausap. Pagkatapos po, yung huli, yung perfect language. Ito yung clarity, yung authority, perfect grammar po siya, yung strict accuracy po ito. So, itong ginagamit sa university. Yung perfect language, yung scientific, yung technical language po. So, yun po ang i-develop natin kung ikaw mag-aaral sa universidad. Kung paano po natin i-develop yan, salaminin po natin muna ang ating sarili kung nasaang level na po tayo, mga kababayan. Kaya kung halimbawa, isa sa mga suggestion ko po dyan, yung halimbawa, lagi ka makikipag-usap sa non-Filipino na English ang language, so kailangan may lakas ng loob ka na makapagsalita at hindi ka lang makikinig. And then, magbabasa ka ng mga libro, magbabasa ka ng mga research, o halimbawa, manunood ka ng English na movie, o halimbawa, PowerPoint presentation, o ano man mga madidevelop pa ang pagsasalita at pakikinig mo ng English at ang pagsusulat mo ng English. Ayan po. I-share ko lang po sa inyo, mga kababayan. Ako po ay nagsimula ng talagang nahihirapan ako magsalita ng English. Nang ako'y nag-aaral ng high school sa Pilipinas, shout out po sa Gregorio Perfecto High School, sa aking mga kaklase po dyan. Ang pinakamababa kong subject po ay English. Yun po ang pinakamababa kong subject. And then, nang ako'y nag-aaral na dito sa kolehiyo, sa Murdoch University, ang isa sa comment sa akin kagad ng professor ko ay kailangan i-develop ko yung English language ko. Yung English reporting ko, kailangan i-develop po yun. So, tinuruan ako ng aking professor kung paano ko i-develop, at na-develop na po. Kaya nakakagawa ako ng mga laboratory report, ng mga essay, mga scientific report, at syempre, lalo na ngayon sa masteral degree ko ay thesis. Yun yung masteral thesis. So, yun ay na-develop po yun. Na-develop. Time to time, ma-develop po yan. At may mga nagtanong nga sa akin noon, hindi naman ako katulad mo, o nagbigay ng komento sa akin na magaling sa English. Hindi po, mga kababayan, hindi po ako magaling sa English. Na-develop lang po yan ng panahon, nahubog lang ng panahon yan. Kasi nandito ako sa industry na to. At syempre, nandito ako, nag-aaral ako sa universidad, ay talagang obligado ako matuto. At kailangan ko gawin para maipasa ko yung mga subject ko. Kasi kung hindi ko gagawin, ay ang tendency, babagsak. Kaya yun po, mga kababayan. Wag ko yung papayag na mahadlangan ang inyong pagnanasa nyo na mag-aral dahil lang sa English ang problema nyo. Hindi lang kayo. Karaniwan sa mga profesor ko na hindi English yung first language sila nang dumating sila dito sa Australia, mahirap din para sa kanila ang English. Na-develop lang din sila. Kaya nauunawaan nila ang kalagayan natin na hindi English ang ating first language. Okay po. Maraming salamat po, mga kababayan, sa inyong pagsuporta rito sa YouTube channel kong ito. Paki-subscribe po ang aking video at like, comment po at paki-share na rin po.
sa ating mga kababayan natin. Naway, patuloy ako makapagbigay sa inyo ng inspirasyon. At ingat po tayo lagi, mga kababayan, araw-araw. Ingatan po ang ating kalusugan. Maraming salamat po.